Magandang araw po sa lahat. Ako po ay magbibigay ng mensahe na pinamagatan ko pong God's Direction in the Midst of Depression. Napakahalaga pong pag-usapan po natin ng depresyon dahil ito po ay laganap at patuloy na nakakaapekto ng buhay ng maraming tao. And sabi nga po sa statistics ng Philippine Psychiatric Association, 1 out of 3 students daw po ay dumaranas po ng ganitong kondisyon. Ngunit ano po ba ang depresyon? So, sinearch ko po yung definition niya at ang sabi po dito, ang depression daw po is a serious mental disorder characterized by a persistent feeling of sadness, loss of interest, and difficulty with daily activities. And kamakailan nga po, nabalitaan po natin ang unfortunate na sinapit po ni Eman, ang anak po ng isa pong TV personnel na si Kuya Kim Atienza. And kung isipin po natin, ang batang ito ay napakaganda, siya po ay athletic, siya rin po ay very talented. Galing din po siya sa isa pong kilalang pamilya at parang isipin mo wala nang hahanapin pa para sa isang Eman Atienza dahil parang nasa kanya na po ang lahat. Ngunit alam niyo po, sa gitna po ng depresyon, inisip niya pong kamatayan ng solusyon sa kanya pong pag-aakala na matatapos po ang kanya pong sufferings. Maaring mapatay ang katawan, ngunit ang totoong tayo na nasa loob ng katawan na ito po ay haharap sa paghuhukom. At alam po natin ang nangyayari sa taong kumitil ng buhay. Siya po ay napupunta sa dagat-dagatang apoy o walang hanggang kamatayan. At napakasakit po nito. Kung babasahin po natin from Matthew chapter 6 verses 22 to 23, from the New Living Translation, it says, "Your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, your whole body is filled with darkness. And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is." So sa Hebrew po, yung salitang healthy or good eye is called ayin tova. Alam po natin yung buong libro ng Mateo, dito po inahahayag ng Panginoon na tinupad ng Panginoong Diyos yung kanya pong mga pangako mula sa lumang tipan. At ito po ay ang pagdating po ng tagapagligtas. Ito po ay punong-puno po ng instruction ng Panginoong Hesus kung paano po mabuhay, kung paano po sumamba, kung paano po natin babaguhin po yung mga nakaugalian nating mga kultura at mga tradisyon na inakala po nating makapagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos, ngunit ang lahat pala ng ito ay walang saysay sa kanyang harapan. So, tinuturuan po tayo na maging intentional tayo sa ating pong mga nakikita. Dahil po ito po ay gateway para sa ating pong isip, sa ating pong puso, sa ating pong mga buhay. At alam niyo po, sa panahon na ito, hindi na po natin kailangan pang lumabas ng bahay para po tayo ay ma-expose sa maraming mga kasamaan na maaaring mag-impluwensya sa ating mga pag-iisip at maging sa ating pong buhay. Minsan po ito po ay nangyayari sa loob ng tahanan. Minsan po ito ay nangyayari sa pang-aabuso sa loob mismo ng pamilya. At kadalasan ito po ay nangyayari mula sa mismong mga bagay na napapanood natin sa social media na talaga pong kaya pong impluwensyahan ang ating isip at ang ating pong mindset.
tulad na lamang po ng mga masasama at malalaswang panoorin at marami pang iba. Alam naman po natin na ang dyablo ang siyang naghahari po dito sa mundo at ito po ay ating kaaway dahil ito po ay walang ibang layunin sa ating buhay kundi ang tayo ay kitilin, nakawan at sirain. Sabi nga po ng Panginoon, yan po ay mababasa natin sa Juan chapter 10 verse 10. Sabi niya, ako ay dumating para bigyan kayo ng buhay at ng buhay na ganap. Siguro po ang katanungan po sa ating mga isipan na itulad ng kung ang nais ng Diyos ay bigyan niya tayo ng buhay na ganap at kaaya-aya, bakit po pinahihintulutan niya ang mga masasamang bagay tulad po ng depresyon, tulad po ng matitinding pighati at suliranin sa ating buhay? Alam niyo po, magandang katanungan ito at sana po maging malinaw sa ating mga isip na ang kasamaan ay hindi po nagmula sa Panginoon dahil ang lahat po ng Kanya pong ginawa ay mabuti at maganda. Ngunit alam po natin na ang ating mabuting Diyos ay kaya pong magpahintulot ng mga bagay na tulad nito. At ito pa rin po ay sa Kanya pong magagandang kadahilanan. Number 1, nais po ng ating Diyos na matuto tayong lumapit sa Kanya ng may buong puso. At kung babasahin po natin yung Deuteronomy chapter 4 verse 29, sabi niya po, but if from there you seek the Lord your God, you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul. Nakakalungkot man pong isipin, pero alam niyo po, talagang dun po tayo sa mga pagkakataon kung saan na tayo po ay dumadaan po sa mga matitinding pagsubok. Nagsisimulang lumapit ng taos-puso sa ating Diyos. Number 2, nais ng Diyos na tayo ay matutong magtiwala at sumunod sa Kanya. in Deuteronomy chapter 4 verse 30, when you are in distress and all these things have happened to you, then in later days you will return to the Lord your God and obey Him. Sadly, mas natututo po tayo sa mga pagkakataon na tayo po ay malungkot or dumadaan sa matitinding pagsubok para po matuto mula sa ating Diyos. Pangatlo po, nais ng Diyos na ipakita ang mga imposibleng bagay na kaya niyang gawin sa ating buhay. Kung babasahin po natin ang Romans chapter 8 verse 28, it says, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Gusto niya pong makilala natin siya bilang isang mabuting Diyos na nagmamahal sa atin at nais tayong palayain sa lahat po ng ating pong mga hinaniniwalaang kasinungalingan. Alam niyo po, nakaka-inspire po ang buhay ni Johnny Erickson Tada. Siya po ay very athletic and active person, and dumating po sa pagkakataon siya po ay naaksidente at siya po ay nagka-quadriplegia. Siya po ay naging lantang gulay at dumating po siya sa punto na siya po ay na-depress. Sabi niya nga po sa Diyos, kung mabuti ka, bakit mo ipinahintulot na mangyari sa akin to? Pero alam niyo po, sa kabutihan at grasya ng ating Panginoon, dinako po siya ng ating Diyos dito sa ating bansa, sa Pilipinas, at binuksan ang kanyang mga mata. Napakaganda po ng kanya pong sinabi, God permits what He hates to accomplish what He loves. At alam niyo po, sabi pa nga po niya, mas maganda nga daw po na nasa wheelchair na lang siya. Nakilala niya ang Diyos kaysa po, meron po siyang mga paa, ngunit wala po siyang relasyon sa Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. So mga kapatid, meron po ba sa atin na dumaranas po ng matinding pagsubok, matinding pighati, or maging ng depresyon? Naway maalala po natin ang sinabi ng ating Panginoon na
maging intentional tayo sa kung saan natin ilalagak ang ating pong paningin, sapagkat ang ating mga mata ay dapat pong maging malusog. Dahil po ito ay magliliwanag sa ating pong buong katawan. At alam niyo po ang liwanag na ito ay walang iba kundi si Jesus. Dahil siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw na kailanman hindi kayang gapiin ng kadiliman. Maraming salamat po, pagpalain po ang bawat isa. To God be all the glory.